Ang liham kay Susan Beckman. Liham kay Susan Beckman, Herts, England, Agosto 29, 1973. Minamahal kong Susan Beckman, pakiusap, tanggapin mo ang aking mga biyaya. Ako'y nagpapasalamat sa iyong liham na may petsang Agosto 24, 1973. Maingat kong napansin ang nilalaman nito. Si Panginoong Sri Chaitanya Mahaprabhu, ang kanyang inkarnasyon sa panahon na ito, ay naghatid ng gamot para sa lahat ng problema sa mundo sa pamamagitan ng pagpapakilala ng Sankirtan na kilusan. Ang Sankirtan ay nangangahulugan ng pag-awit ng mga banal na pangalan ng Panginoon at pagtalikod sa iba pang mga gawain. Ang pag-awit ay isang proseso ng paglilinis, gaya ng paggamit natin ng sabon para linisin ang katawan. Ito ay material. Ngunit ang pag-awit ay espiritual na paglilinis. Ang tatlong antas ng paglilinis ay una, linisin ang salapin ng isipan. Sa Bhagavad Gita, sinasabi na ang isipan ay maaaring maging pinakamatalik na kaibigan at pinakamasamang kaaway. Para sa isang taong natutong kontrolin ang kanyang isipan, ito ang pinakamabuting kaibigan. Ngunit para sa isang hindi nagtagumpay sa pagkontrol nito, ito ang pinakamasamang kaaway. Dahil sa matagal ng kaugnayan sa mga material na bagay, ang isipan ay naging marumi o kontaminado. Ang proseso ng pag-awit ay naglilinis sa kaisipan. Pagkatapos, sa susunod na yugto, kapag malinis na ang isipan, ang isang tao ay magiging malaya mula sa mga sintomas ng material na pag-iral. Ang material na pag-iral ay nangangahulugan ng laging naghahangad at nagsisisi. Kailangan ko ng bagong kotse. Kailangan ko ng mas maraming pera. Kailangan ko ng mabuting asawa. Kailangan ko ito. Kailangan ko iyan. At kapag nakuha na ang mga bagay na ito, nagsisisi naman ako, nawala ang aking asawa, nawala ang aking pera, nawala ang aking kotse. Puro pagsisisi. Kaya ang ikalawang yugto ay ang maging malaya mula sa ganitong kalagayan. Sa ikatlong yugto ay ang hindi na nagsisisi o magnasa pa ng anuman. Siya ay pantay ang pagtingin sa lahat ng nilalang. Sa kalagayang ito, nakamit niya ang dalisay na devosyonal na paglilingkod sa akin. Ang susunod na talata ay nagsasaad. Kapag ang isang tao ay may ganap na kamalayan sa kataas-taasang Panginoon, sa pamamagitan ng debosyon na ito, maaari siyang makapasok sa kaharian ng Diyos. Dagdag pa sa Bhagavad Gita, sinasabing kahit nasa gitna ng pinakamalaking panganib, ang isang tao na nasa ganitong kalagayan ay hindi naaabala. Sa madaling salita, kapag nakamit ng isang tao ang kasakdalan sa pag-awit ng banal na pangalan ng Diyos, siya ay laging masaya. Kahit ang kamatayan ay hindi siya maaabala. Ano pa kaya ang ibang bagay? Ang konklusyon ay dapat matutunan ng isang tao ang sining ng pag-awit ng banal na pangalan ni Krishna sa loob ng 24 na oras araw-araw, at ito lamang ang luna sa lahat ng problema ng material na pag-iral. Paano posible na umawit ng 24 na oras? Ibinigay ni Panginoong Chaitanya ang pahiwatig.
maaring umawit ng banal na pangalan ng Diyos ng may mapagkumbabab isipan. Iniisip ang sarili na mas mababa pa kaysa sa damo sa lansangan. Mas mapagtiis pa kaysa sa isang puno. At walang anumang uri ng maling pagmamataas. At laging handang magbigay ng buong paggalang sa iba. Sa ganitong mapagkumbabang kalagayan ng isipan, maaring umawit ng tuloy-tuloy ng banal na pangalan ng Diyos. Pagamat wala akong maibibigay na mas mabuting payo para sa iyong problema, ang tanging masasabi ko ay umawit ka lamang ng Hare Krishna at magiging maayos ang lahat. Naway matagpuan ka ng liham na ito sa mabuting kalusugan. Ang sa iyo'y laging nagmamalasakit, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Jaya Srila Prabhupada, Jaya A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Haribol.